regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kapon na kung may trial po, dun po kayo magbibigay ng trial. Kung wala naman, public naman po. So sa Pilipinas po, meron po ibang mga congressman na nagsabi na bakit daw hindi pa po ngayon kayo magpaliwanag. And bakit daw hindi niyo pa po ito sinagot before nung sa budget hearing? Oo. Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? 2 beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako at pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-oath. So, hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay panira, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath. Pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan, pinoprotektahan ko. So, sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa, Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga kung magsasalita ako about confidential funds ngayon na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial.
Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. What's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting. Kanina nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no, na hindi ito titigil. So wag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune. Ayan mga kababayan, magre-react na naman tayo dito po sa bagong interview ngayon ni Vice President Sara Duterte, no, na nandun pa rin po siya sa The Hague, Netherlands. At matapos po yung kanyang pagbisita doon sa loob ng detention facility ni PRRD ay humarap po siya doon sa mga Pilipino na laging nandoon, no, nakaantabay araw-araw para po dito sa pagsuporta, no, kay dating Pangulong Duterte. At dito mga kababayan, sinagot ni VP Sara yung mga katanungan ng mga Pilipino doon. At lalong-lalo na mga kababayan, no, patungkol sa issue ng impeachment mga kababayan. At binalikan ni VP Sara kung paano nagsimula, no, or ano yung nangyari doon sa kanyang pagharap doon sa hearing ng Kongreso, no, na kung saan 2 beses po siyang pumunta doon mga kababayan para po umattend, no, kasi inimbitahan po siya ng House of Representatives doon sa budget hearing mga kababayan nung hinihingi nilang budget noong 2025, pero yun nga po ay hindi nga po binigay, no, ng House yung kanyang request na budget noong 2025 at yung kanyang yung kanilang mga tanong ay paulit-ulit na lang patungkol sa confidential funds mga kababayan. At nabuko nga ni VP Sara itong pinagagawa nila na mismong sa bibig mismo, no, ni Congresswoman Stella Kimbo na sinabi niyang stick to the plan. Kaya noon ay nag-react po mismo si VP Sara mga kababayan na may plano talaga silang sinusundan mga kababayan kasi medyo nagkagulo na po sila ng bahagya, no, nung panahon na iyon. At umano na po si VP Sara, nag-resist na po si VP Sara. Kaya sabi ni Congresswoman Stella Kimbo, sinasabi ni VP Sara na talagang yung pakay lang nila ay gigipitin si VP Sara at gagawa ng mga kaso. At ito na nga yung impeachment mga kababayan, nangyari na itong impeachment laban kay VP Sara na kung saan yung talagang objective nila ay ma-impeach si VP Sara at tuluyan ng mawala na po sila ng kalaban mga kababayan, mawala yung tinik sa kanilang daan patungkol dito sa eleksyon sa 2028. At yun naman po ang laging sinasabi ni VP Sara, no, na target lang talaga nilang wasakin at sirain ang mga Duterte na kung saan marami pa rin mga Pilipino ang sumusuporta sa kanila. At yun nga po yung mga surveys na lumalabas na talagang nangunguna si VP Sara, no, sa presidential election sa 2028. At hindi naman po mga kababayan na surprise sana si VP Sara na ngayong 28th Congress ay muli po nilang buhayin yung kanilang Quadcom mga kababayan. At sinabi ni VP Sara na pati mga private citizens ay ginigipit na, may mga somo na, kinakasuhan na. At lalong-lalo na itong mga vloggers mga kababayan na talagang nagpayag ng suporta, no, dito po kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. At ina-expect din po mga kababayan ni VP Sara na mas marami pa pong mga kaso, no, ang kanilang i-file pag halimbawa ay matuloy po itong Quadcom 2.0 nila sa 28th Congress, no. At talagang asahan natin na madugo ito mga kabayan, lalo na malapit na po ito sa election sa 2028. Ayan, so nandun na po, no, ibubuhos na po lahat ng mga pwede nilang
gawin mga kababayan para po doon sa 2028 election. At tuloy-tuloy pa rin ang pasasalamat ni VP Sara at ni Pangulong Duterte mga kababayan sa lahat ng mga Pilipinong nandoon lagi sa The Hague, Netherlands sa labas ng detention facility na talagang gumagastos po sila ng sarili nilang pera, although sabi ni PRRD na wag na sana silang tumambay doon kasi ayaw niyang magkagasto pa sila sa pamasahe nila papunta doon at syempre sa pagkain mga kababayan ay syempre kailangan nilang gumastos talaga at hindi naman po bero yung gastos din po mga kababayan kasi ang hirap na kitain ng pera ngayon at sabi ni VP Sara ay tandaan lang natin na yung pinaglalaban natin ay hindi yung tao or hindi mismo si Pangulong Duterte at hindi po mismo sa kanya kay VP Sara at tandaan na yung pinaglalaban natin ay para sa bayan mga kababayan, itong injustice na nangyari yung kanilang ginawa na isang Pilipino ay kanilang binitbit mga kababayan, dinala sa The Hague, Netherlands at ginastusan mismo ng gobyerno ng Pilipinas. At yun ang laging tatandaan at yun ang ating ipaglalaban. Hindi yung tao lang or hindi yung isang tao, hindi si Pangulong Duterte, hindi ang pamilya Duterte, kundi yung mismong karapatan or katarungan ng mga Pilipino mga kababayan. At samantalang nung isang araw mga kababayan ay pinag-uutos na po ng Supreme Court en banc dito po sa House of Representatives at Senado na isumiti na po yung mga verified information and documents under oath patungkol po doon sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. So antabayan po natin mga kababayan itong issue ng impeachment trial ni VP Sara, lalo na ngayong July 28 ay magko-convene na po itong Senado. Ayan, so balik na po sila trabaho mga kababayan dito na po itong sa 20th Congress. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa mga pahayag ni VP Sara na binalikan niya itong nangyari nung hearing nung pinatawag siya, 2 beses po siya nag-attend doon sa Congress sa hearing or budget hearing, pero yung mga katanungan nila paulit-ulit ay about sa confidential funds mga kababayan na hindi naman po nila hinihingi or hindi po sila humingi ng confidential funds nung budget nila para sa 2025. At yung confidential funds nga ay nangyari na, tapos na noong 2022 at 2023 mga kababayan. At ito nga po yung COA ay naglabas po ng unmodified opinion nila mga kababayan for the 3 consecutive years ay wala naman pong sinabi na negative ang COA na patungkol dito sa paggagastos ng OVP mga kababayan. So ano pong opinion nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.